So for this tutorial, gagawa tayo ng binary search. So part ng DSA natin using Java. So we will be using yung Java pa rin for this example. And ang pinaka-topic natin will be yung binary search. So ang binary search ay nagwo-work lamang siya sa mga sorted numbers. So kakailanganin natin ng sorted numbers para sa magiging example natin na 'to. So first na gagawin natin para ma-accomplish natin yung goal natin is to declare yung data type natin as integer since we will be using ay yung mga numbers na meron tayo. So since sorted sila, so ise-set natin siya as an array. Then ipapangalan natin sa mismong variable natin para sa array will be r na lang. And then equal natin siya sa mga i-assign natin na value. So sabi ko nga, ang binary search ay dapat sila sorted ng maayos. So gagamit tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. So ito yung mga sorted na mga numbers natin. And then, since we will be working with binary search, maglalagay na lang din tayo ng default na value para sa magiging target natin. Let's say for example, meron tayong variable na target. So gagamitin natin siya para mahanap sa mga sorted numbers natin yung isa-search natin. So we will assign yung 10 for this example. No, so dito sa mga sorted na numbers natin, we will find yung target number natin which is yung 10. Then after nun, ang next na gagawin natin, every array kasi ay meron tayong index na tinatawag. So each of them ay meron silang mga indexes. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So ayusin lang natin siya. So yan yung mga indexes natin. So yan yung titignan natin while working sa binary search natin. So next step is gagawin natin is we will be reading yung mga sorted numbers natin left to right. Okay? So since left to right yan, ang gagawin natin, isa-set natin yung left natin into 0 para nasa index 0 tayo. So sabihin natin dito, index. So ibig sabihin kung 0 yan, ang value natin will be 2. Ito siya. Okay, kasi ayan yung index 0 natin. So next naman, ang gagawin natin, yung right naman natin, i-set natin siya as index 6. Yan, so lalagyan natin index dito. And then ang magiging value natin dito will be yung 14. Okay, so yun yung gagawin natin. So kumbaga, i-read natin yung program natin starting with left at saka sa right hanggang ma-meet natin sa middle kung ano yung number na hinahanap natin. So para magawa natin yon, ang gagawin natin is gagamit tayo ng int left, then equal natin siya sa 0. So ito yan, itong part na yan. So ibig sabihin nasa index 0 tayo, so number 2. Next naman ay magkakaroon tayo ng int right. So this will be yung sa 6 natin. So ang ayaw kasi natin mangyari dito na since we are working sa array, baka biglang lumagpas tayo sa size or sa length ng array natin. So ayaw natin yon. So ang gagawin natin is equal natin siya and then we will call out yung array natin. And then gagamit tayo ng dot length. Ayan. So kukunin lang natin yung length ng mismong array natin and then we will stop yung reading natin dito sa index na to. So para magawa natin yon when working with that, ginagamit natin yung
minus 1 para hindi tayo lumagpas sa length ng mismong indexes natin. Now, next natin will be yung while natin. So, while naman natin, ang gagawin natin is sasabihin natin na yung left natin dapat less than equal siya palagi sa right. So, ibig sabihin nito, ayaw natin na lumagpas tayo from left or to right. Ganon. So, after nun, since while yan, dito sa loob ng while natin, ay magke-create tayo ng isang formula para makuha natin yung middle ng mga value na yan. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng int mid, tapos equal natin siya sa magiging left natin. So, una ay left, tapos plus natin siya sa right. So, bakit tayo open and closing parenthesis? Kasi po, magdi-divide tayo into 2. So, paano ba yan? So, ang left natin, remember, ay 0 po siya. While ang right naman natin, ang magiging value niya ay 6 kasi nandito tayo. Okay, so kung ipa-plus mo yan, mag-i-equal to 6 tayo. And then, magdi-divide by 2 ka, mag-i-equal tayo. No? So, i-check natin sa calculator para sure. So, 6 divided by 2 is equals to 3. So, 3 yung answer natin dito. So, ibig sabihin, kung bibilangin natin to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung 6 sila, ang middle natin will be yung pangatlo. So, kaya number 3 yung nilagay natin dito. And then, after nun, magkakaroon tayo ng if dito. So, sa if natin, ang gagawin natin dito ay i-check natin yung array natin. Then, since array yan, guys, kailangan natin ng opening and closing na bracket. And then, ilalagay natin si mid. Kasi si mid, siya yung humahawak sa mid ng mga numbers natin dito, yung kalahati. Sino yung pangkalahati ng number natin? And then, i-equal dapat natin siya sa mismong target natin. So, for example, if nag-equal siya sa target natin, gagamit tayo ng system.out.print. So, sa print natin, ang sasabihin natin dito ay found at index, then plus mid para makuha natin yung value ng mid natin. Okay? Then, after nun, ang next na gagawin natin is we will return yung result na yan. Then, after nun, ay magkakaroon tayo ng extra if naman dito, another if else, para naman if ever na hindi mag-equal sa target natin, if ever na kailangan natin mag-move papuntang left at kailangan natin mag-move papuntang right, meron tayong mag-move. So, gagawa ulit tayo ng formula para doon. So, gagamit tayo ng if dito at ang sasabihin natin, yung array mid natin, kapag nag-less than siya sa target, okay, so kung less than siya sa target, ang gagawin natin ay isa-set natin yung left natin, equal natin siya sa mid, kung saan siya manggagaling. Let's say for example, eto yung mid natin, yung 8. So left yan, magmo-move siya papunta dito para hanapin yung mga number. So paano ba magagawa yon? So magpa-plus 1 lang tayo dito. So ibig sabihin, eto yung searching natin, no? Papunta sa right half natin. Then yung else naman natin, ang gagawin natin dito is kukunin natin si right, equal natin siya sa mid, minus 1 naman. So this will be naman yung searching natin sa left half natin. Then this one naman sa right half natin. Okay, so and then after nun, after ng ating if else, so i-check natin. Ito sila. Okay, so after nun, dito ay magkakaroon tayo ng system.out.
dito sa labas ng ating while loop. So sa labas ng while loop natin, maglalagay lang tayo dito ng not found. If ever man na hindi natin nakita yung number na hinahanap natin using binary search. So ang gagawin ngayon natin is i-check natin siya, i-run natin. So ang nakita natin found at index 4. So ang 10 natin 0, 1, 2, 3, and 4. So ito yung 10. So let's say for example, hanapin natin yung 6. Ito siya. So dapat index 2 yung output natin. Run natin. And mapapansin nyo, found at index 2. So yan yung tinatawag natin na binary search. So again, ang binary search, nag-work lang po siya sa sorted numbers po natin.